Sa hirap ng buhay, nang humantong sa edad na 13 at 15, nagtatrabaho na ang dalawang anak ni Ate Naning. Madalas nagbubuhat ang dalawa ng kaban-kabang mga bigas, sako-sakong mga pataba o depende sa ipatatrabaho ng mga customer. Nasasaktan naman ako pero syempre kailangan din nilang gusto rin nilang talaga nila akong tulungan. Na naghahanap buhay din para sa kanila. Yung nasasahod nila, hindi ko na kinukuha. Parang pinangbabaon na lang nila. Sa edad naman na 12, ang anak ni Jane, katuwang na raw niya sa kanilang taniman sa barangay Luwakan. Maghahatid ng mga gamit, magbubuhat ng mga kaya nilang buhatin ba. Katulad ng mga ginagamit namin sa garden, yung mga fertilizer, ganon. Yun kasi ang mostly na ginagamit namin. Mga yung 15 kilos, 10 kilos, ganon ba. Kung ang International Labor Organization ang tatanungin, pasok na ito sa tinatawag na child labor. Napagkakait kasi sa mga bata ang kanilang kabataan at karapatang mahasa pa ang mga potensyal. Naibababa rin daw ang kanilang mga dignidad at higit sa lahat, mapanganib ang pagtatrabaho na maaga sa kanilang mga physical at mental development. Sa Pilipinas, ipinagbabawal ang lahat ng uri ng worst form of child labor sa bisa na rin ng Republic Act No. 9231 o Anti-Child Labor Law of 2003. Kabilang na riyan ang pagtatrabaho ng mga ito sa sakahan, minahan, quarry, domestic work, manufacturing, prostitution at pornography. Sa taong 2023, pumalo sa tinatayang 1.09 milyon ang naitala ng PSA ng mga kabataang may 5 hanggang 17 taong gulang na nagbabanat na ng buto. Mula sa bilang na ito, higit 12,000 ang naitala sa Cordillera. Pero posible raw na mas mataas pa ang aktwal na bilang. Sa farm, sa mining, doon sa construction, doon sa mga service. Sa mga restaurant, meron din, sa mga bars, ganun. Kaya talagang kaya kailangan din natin yung tulong ng ating mga kasama, hindi lang sa private, kundi pati rin sa gobyerno, sa inyong mga sa media, para ipabot natin sa lahat ng sa pinakamababa na meron talagang problema at dapat nating bigyan ng pansin. Para matugunan ang lumalaking problema, inilunsad ngayong araw sa Baguio City ang isang Information and Service Caravan on Child Labor Prevention and Elimination. Sa ilalim ng programa, nabigyang oportunidad ang mga magulang ng child laborer na mas mapabuti pa ang buhay ng kanilang mga anak na hindi na kailangan pang magtrabaho sa murang edad. Ang DOLE kasi, katuwang ang ibang line agency, nagbigay ng 30,000 worth of livelihood project sa 54 na mga magulang ng child laborers. Tinulungan natin yung bata, nakita nyo naman kanina, nabigyan natin siya ng school supplies. Yung nanay niya, nabigyan siya ng mga kagamitan para sa paghahanap buhay. So yan, hindi lang yung batang tutulungan natin, pati na rin yung kanyang pamilya, yung kanyang parents. Sa tulong nito, makakapagsimula na ng negosyong baking sina Aling Naning sa natanggap na oven, kondensada at iba pang mga sangkap sa pagbe-bake. Malaking tulong na rin to para sa amin na kahit makapagsimula ako na simpleng negosyo para sa kanila, para tuloy-tuloy yung makapag-aral sila na hindi muna sila magtrabaho. Umpisa pa lamang daw ito ng kampanya kontra child labor dahil lilibot pa ang ahensya sa mga pinakaliblib na lugar sa Cordillera upang ang mga kabataang nakasabit sa tanikala ng pagtatrabaho ay makawala dahil karapatan ng mga bata ang makapag-aral, makapaglaro at makamtan ng buhay na hangad na malayo sa peligro ng pagtatrabaho. Jose Robert Inventor, RNG News.